Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Ilang araw pa lamang ang pamamalagi ng daddy ni Nathan sa hasyenda, ngunit napapansin ni Nathan na mas naging malapit na ito kay Fiyero. Masama ang kutob ni Nathan. Dagdagan pa nang narinig niya noong nakaraan sa sinabi ng kanyang daddy habang kausap nito ang kanyang abuela. Huwag lang sana talaga na maging tama ang kutob niya, dahil kapag nagkataon na may kaugnayan sila ng mga Montemayor kay Fiyero ay kasusuklaman niya ito. Hindi niya ito matatanggap. Inagaw na nito ang mag-ina niya sa kanya, pati ba naman ang pamilya niya ay makikipapel pa ito. Napaigting ang panga ni Nathan matapos siyang lagpasan ni Fiyero at saka ito dumiretso ng pasok sa kwadra. Nagsalubong ang magkabilang kilay niya. Anong ibig sabihin nito na mapapadalas ito dito sa hasyenda? Napakuyom siya ng kanyang kamao. Hindi pa man ay mabigat na ang dugo niya sa lalaking iyon. Nilingon niya ito, subalit hindi na ito nakatingin kay Nathan. Nakatuon na ang atensyon nito sa kanyang daddy. "Do you know how to ride a horse, Fiyero?" Dinig ni Nathan ang pagtanong ng daddy niya kay Fiyero. May lambing pa sa boses na anito. Talagang may napapansin si Nathan na kakaiba, ngunit hindi na muna siya magsasalita. Mag-oobserba lamang siya ng mga nakikita niya. "Just a little," tugon naman ni Fiyero sa kanyang daddy. At mula sa gilid ng mata ni Nathan ay napansin niya ang pagsilay sa kanya nito. Nagkunwari naman siyang hindi ito nakita at narinig. Nauna nang lumabas ng kwadra si Nathan matapos niyang makuha ang puting kabayo na si Train. Hinaplos niya ang ulo nito bago siya umangkas doon. Ilang saglit lang din ay dinig na muli ni Nathan ang boses ng kanyang daddy at ni Fiyero. Palabas na ito ng kwadra at kung may anong pinagtatawanan ng dalawa. Napansin pa niyang pareho na itong may hilang kabayo. Pareho pang kulay itim ang gamit ng mga ito. "You're already ready, son," puna ng daddy ni Nathan nang makita siya nitong nakaangkas na sa kabayo. Tahimik namang tumango si Nathan. Mabuti at hindi naman pala nakakalimot ang kanyang ama na kasama siya ng mga ito at kinakausap pa siya. Kanina pa kasing na kay Fiyero ang atensyon nito at mukhang libang na limang ang dalawa sa pinag-uusapan nila. "Mauuna na ako, Dad." Tipid na saad ni Nathan. Hinawakan niya ang renda ng kabayo at akmang imamaniobra na iyon nang umiling ang kanyang daddy. "Wait, Nathan. Sabay-sabay na lamang tayo ni Fiyero na maglibot. Lalo na at hindi pa siya gaanong sanay mga bayo. Matuturuan mo siya sa ganitong bagay. You're expert when it comes to this thing, right?" Malawak ang ngiting wika ng kanyang daddy. Tila hindi nito ramdam ang tensyong namumuos sa pagitan nila ni Fiyero. Hindi alam ni Nathan kung sadya bang wala talagang alam ang daddy niya na ang lalaking iyan ang tinuturing ama ng kanyang anak at karibal niya sa kanyang asawa at insulto iyon sa parte niya o sadyang nagmamaang-maangal lamang ito lalo na at mukhang may kailangan ng kanyang daddy kay Fiyero. But it looks like he just only pretending that he doesn't know everything for he could have time to both of them. Mukhang gusto ng daddy niya na magkasundo silang dalawa. Hindi siya sigurado tungkol doon, ngunit iyon ang napapansin niya. Napakagat ng labi si Nathan. Blanco ang itsura niyang nilingon si Fiyero. "Kaya na niya yan, lalaki siya, dapat maalam siya." Aniya dito. Bakit naman niya tuturuan ang lalaking humahad lang para mabawi niya ang kanyang mag-ina? He's not that stupid to do that. Hindi pa siya nasisiraan ng bait para kumuha ng bato at ipukpok sa sarili niya. Nangunot ang noo ng kanyang daddy. "Son?" May pagsuway sa tono ng boses na anito. Samantala ay napatiimbagang naman si Fiyero at lumalim ang paningin sa kanya. Ngunit panandalian lamang iyon at agad nang gumuhit ang tipid ng ngiti sa labi nito nang bumaling dito ang paningin ng kanyang daddy. "It's alright, sir. Seems like your son's busy." At katulad ng sinabi niya, maalam din ako sa ganitong bagay. Wika ni Fiyero. Tila maamong tupa pa ang tono nito. Napangisi si Nathan at inayos niya ang pagkakahawak niya ng renda ng kabayo.
one thing he could notice, that man is also good at pretending. And Nathan couldn't wait. When will he going to unleash the real him? Hindi niya inintindi ang banta ng boses ng kanyang daddy. Nagkibit balikat siya. Hindi tanga si Nathan para hindi niya mapansin na may motibo ang daddy niya kung bakit pinagsasama silang dalawa nito. At pasensyahan na lang, ngunit hanggang maaga pa ay ipapakita niya nang hindi niya gusto ang presensya nito. He hate that man. He hate his guts. He hate him for stealing his wife and son from him. He hate everything from him. Nathan, muling ani ng kanyang daddy. Nailing siya. I don't have time to jam with you guys. Kailangan ko na maglibot sa buong hasyenda para inspeksyonin ang mga pananim, lalo na at umulan nung nakaraan. Aniya at pinatakbo na ang kabayo. Isa iyon sa rason kung bakit gusto niyang mapag-isa. Ngunit bukod pa doon ay ayaw niya talagang nasa malapit lang si Fiero. Kumukulo kaagad ang dugo niya dito. Unang kita pa lamang niya sa lalaking iyon ay hindi na magaan ang pakiramdam niya. Nathan feel like he's going to steal anything away from him and he doesn't like that idea. Pinatakbo ng mabilis ni Nathan si Train. Naglibot siya sa mga pananim. Una niyang ininspeksyon ay ang mga maisan. Hindi naman gaano kadami ang damage doon, kaya hindi na siya nagtagal doon. Matapos niya magbilin sa mga tauhan ng mga dapat gagawin. Nagpatuloy si Nathan sa paglilibot. Hanggang sa makalipas ang ilang oras ay nakarating siya sa tuktok ng burol. Plano sana niyang magpahinga doon, ngunit hindi naman niya inaasahang ginaganap pala doon ang photoshoot ng team ni Zane. Natigilan si Nathan hanggang sa unti-unting bumagal ang takbo ng kabayo. Napatulala si Nathan sa Diyos ang nakahiga sa damuhan habang nakasuot ng puting bestida at kinukuha ng litrato ni Zane. Bumaba si Nathan sa kabayo at nanood doon. Hindi pa man sumisinag ang araw ay nakatanggap na si Isabela ng tawag mula kay Zane at pinapupunta siya nito ng maaga sa asyenda para tapusin ngayong araw ang photoshoot. Gawa ng hindi nila natapos nung nakaraang araw, dala na rin ang pag-ulan. Pupungas-pungas pang bumangon si Isabela at tiningnan ang orasan. Pasado 4:00 pa lamang ng madaling araw. Pakiramdam niya ay hindi siya nakatulog ng maayos. Dala na rin ang mga iniisip niya. Nagmadali si Isabela sa pag-aasikaso at matapos siyang magkape ay agad na siyang naligo para magtungo sa asyenda. It was already 4:30 in the morning nang bumaba siya para umalis na. Hinalikan pa niya ang natutulog na si Ethan bago siya lumabas ng kwarto. Anak, ang aga mo naman yata. Naabutan ni Isabela ang tatay niya sa sala at nanonood ng balita. Napatango siya. Maaga po ang call time, tay. Kailangan bago sumikat ang araw ay nandoon na ako sa asyenda. Ikaw ba ay nakapagkape na, Isabela? Tumango siya dito. Opo, tay. Kanina kasi na magkape siya ay wala pang tao sa labas, kaya hindi iyon alam ng tatay niya. O siya, mag-iingat ka ha. Iwasan mo na rin ang makihalubilo kay Nita na yon, lalo na at nabalitaan kong nakabalik na ito sa kanila. Bagamat ay marahan, ramdam pa rin ni Isabela ang galit sa boses ng kanyang ama. 5 taon na ang lumipas, ngunit sa tingin niya ay katulad ni Isabela ang kanyang ama na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimot sa nangyari noon. Bit-bit pa rin ito sa puso ang sugat ng nakaraan. Matagal siyang hindi nakaimik dahil doon. Parang nagilty siya bigla, lalo na at kasama niya nung isang gabi at buong magdamag si Nathan nang ma-stuck sila sa ulan at hindi niya iyon binanggit sa kanyang mga magulang. Dagdagan pang galing din ito kagabi sa kanila at hinarana siya. Mabuti na lamang at wala nang gising ng mga oras na iyon, maliban na lamang sa kanya at kay Fiero. Mauna na po ako, tay. Pakitingnan na lamang po si Ethan. Salamat po, tay. Aniya na lamang dito at hinalikan nito sa pisngi bago siya lumabas ng bahay. Nagmaneho na siya patungo sa asyenda. Minadali niya iyon, lalo na at may hinahabol silang oras. Pagdating doon ay sinalubong siya ni Zane. Good thing you're already here, Isabela. Tutungo tayo ngayon sa burol at aabangan natin ang pagsikat ng araw. And besides, today is the last day of our photoshoot. Minamadali na ako nang nasa itaas. Tumango si Isabela dito. Nagtungo na sila ng team ni Zane sa burol at doon nakaset up ang gamit nila.
Muli ding nag-makeup si Isabela at matapos noon ay nagbihis na siya ng puting bestida na umabot sa itaas ng tuhod niya. May sleeveless din iyon, ngunit tila paalon ang disenyo. Oh, good things there's sea of clouds today. Panigurado maganda ang makukuha natin ito. Si Zane na ang nagsalita. Nag-ayos muna sila at nang papasikat na nga ang araw ay nagsimula na sila sa photoshoot. Matapos noon ay nagpahinga na muna si Isabela at ang mga kasama na niya ang nakasalang. Naupo siya at pinagbasta ng paunti-unting pagsikat ng araw. Napakaganda noon at napakaaliwalas. Tila nare-refresh ang kanyang utak. Matapos naman sa dalawang modelo ay pinagpahinga na muna sila ni Zane. Sabay-sabay silang nag-agahan habang tinatanaw ang napakagandang sea of clouds. At makalipas ang kalahating minuto ay bumalik muli sila sa trabaho. Nakahiga ngayon sa damuhan si Isabela habang kinukuhanan ni Zane. Nakaladlad ang mahaba niyang buhok habang may suot siyang headdress na puro bulaklak ang disenyo. Inawang niya ang kanyang labi at inalagay niya ang kanyang magkabilang kamay sa kanyang noo na tila nasisilaw siya. Perfect. You're so great when it comes to this job. You're such a gem, Isabela. Papuri sa kanya ni Zane. Bumangon si Isabela mula sa damuhan para sana magpalit ng posisyon nang mapalingon si Zane sa gilid nila. Nathan, bro. Good thing you're here. Alam na alam mo talaga kapag kailangan kita. Dinig ni Isabelang sambit nito. Hinanap niya ito at saktong paglingon niya sa gilid niya ay naabutan niyang nandoon si Nathan nakatayo. Magkakrus pa ang magkabilang braso nito sa tapat ng dibdib nito at mariin ang pagtitig sa kanya. Imbes na umiwas ang tingin, tinitigan din ni Isabela si Nathan. Umangat ang sulok ng labi niya maya-maya nang ito na ang unang magbitaw ng tingin nilang dalawa. Grabe yung tingin na ninyo ni Sir Nathan, madam. May chemistry kayo kumpara kay Sir Fierro. Ani ng isang staff kay Isabela pagkapasok niya ng tent para maupo muna habang kinakausap pa ni Zane si Nathan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ani niya dito. Napahagikik naman ito. Kinikilig ako sa inyo, isang hasyendero, tapos isang modelo. Abay bagay kayong dalawa. Nailing si Isabela. Hindi niya ito inintindi. Napabuga siya ng hangin at pinikit ang kanyang mga mata. Galit siya kay Nathan, kaya hindi niya dapat iniintindi ang mga naririnig niya. Hindi sila bagay nito dahil tao siya at hayop naman si Nathan. What do you want from me again, Zane? Salubong ang kilay na bungad ni Nathan kay Zane nang lapitan siya nito. Wala naman siyang planong magpakita dito at manonood lamang siya ng photoshoot ng kanyang asawa. Ngunit sa talas sa mga mata nito ay nakita pa siya. Ngumisi ito sa kanya. Brother, I have a favor, but we both know na papabor din ito sa'yo. Remember last time? Ani to sa kanya. Tinaas baba pa nito ang kanyang magkabilang kilay sa kanya. Do you want me to join your photoshoot again? Ani naman ni Nathan dito. Yeah, ngingiting-ngiting ani to sa kanya. Ano, tara na? What made you think na papayag ako? Umarko ang magkabilang kilay ni Nathan. Nung una kasi ay pumayag lamang siya sa inalok nito dahil inakala niyang kay Isabela lamang siya ipapareha. He grabbed that opportunity para mapalapit dito. Ngunit nadismaya lamang si Nathan nang ihanay siya sa ibang modelo. Wala talaga siyang gana noon at hindi niya inayos ang kanyang trabaho. Nabuti na lamang at sa huli kay Isabela pa rin ang bagsak niya. At sa pagkakataong ito ay nag-aalilangan na si Nathan at baka sa iba na naman siya itapat. Ayaw niya iyon, kay Isabela lamang ang gusto niya. I know what you want, brother. Mas lumapit pa sa kanya si Zane at bumulong. Napangisi pa ito. I know you're into Isabela, kaya pumayag ka na at sa kanya kita ipapareha at wala nang iba. Napatitig siya kay Zane. User, aniya dito na ikinangisi lamang nito. Miss Isabela, mag-ready na daw po ulit, sabi ni Sir Zane. Napatango naman si Isabela mula sa tent matapos niyang mag-retouch ng makeup at lumabas siya doon. Sinalubong naman siya ni Zane at nagtaka lang si Isabela kung bakit napakalawak ng ngiti nito. What with your smile, Zane? Hindi niya nga maiwasang punahin ito.
Nailing ito. Nating Isabela. Anyways, I'll be preparing you with Nathan. Ito na ang huli at matapos nito ay tapos na ang trabaho natin. Nagsalubong ang magkabilang kilay niya sa narinig. Na naman, kaya ba nandirito si Nathan kanina? Napabugas iyan ng hangin at imbes na magreklamo pa ay hindi na lamang siya nakaimik pa. Pumesto na si Isabela at saktong nakapwesto na rin doon si Nathan matapos itong ayusan ng mga staff. Napansin ni Isabela na wala nang saplot pang itaas si Nathan at tanging pantalon lamang ang suot nito na pinaresa ng kulay kayumangging boots. Good morning, beautiful. Katulad ng araw, nakakasilaw ang iyong ganda. Dinig niyang bati nito sa kanya pagkalapit niya. Tumango lang si Isabela bilang tugon dito. Ayaw niya ngang kausapin o pansinin si Nathan. Galit siya dito. Iyon dapat ang itatak niya sa kanyang isipan. Okay, let's start. Mabuti at magsisimula na sila. Nag-focus si Isabela at nakinig sa instruction ni Zane at ilang saglit pa nga lang ay nagsimula na sila. Napansin ni Isabela na habang ginagawa nila ang photoshoot ay hindi inaalis ni Nathan ang pagtitig sa kanyang mga mata. Nakakaramdam ng ilang si Isabela, ngunit dahil kailangan iyon sa trabaho ay pinilit niya yung isa walang bahala na lamang. Bagkus ay tinitigan niya rin si Nathan. I told you guys, there's something with Isabela and Nathan. Napakalakas talaga ng chemistry nila. At katulad noong una nilang photoshoot sa may talon, ay ganun din ang komento ni Zane sa kanila. Hindi naman nakaimik si Isabela. Nag-focus pa rin siya sa ginagawa nila. Nakahiga siya ngayon sa damuhan habang nakapilig pa kana ng ulo niya kung nasaan nandoon si Nathan at nakatingin din sa kanya. You're so beautiful, wife. Pabulong na sambit nito sa kanya at sa gulat nga ni Isabela ay hindi siya nakaalma nang haplusin ni Nathan ang kanyang pisngi pababa patungo sa kanyang labi. Ngunit bago pa man iyon mahawakan ni Nathan ay huminto na ito at napapikit. Mabuti na lang at tapos na sila sa ganoong posisyon kaya nakaiwas na si Isabela. Napabugas siya ng hangin. Napapansin niyang may kung anong tingin si Nathan sa kanya. Tila kumikinang kasi iyon sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sumunod na pose ay isinali na ang puting kabayo. Nakasakay na sila doon habang nasa unahan si Isabela at nasa likuran naman si Nathan. Nakapilig ang ulo ni Isabela paharap kay Nathan. Magkatitigan sila habang nakapatong ang kanang kamay niya sa pisngi ni Nathan at ang kamay naman ni Nathan ay nakapatong sa magkabila niyang tagiliran. I miss having you this close, wife. Saad ni Nathan habang magkalapat ang dulo ng ilong nilang dalawa. Kapwa sila nakapikit at tila ninanamnam ang bawat minutong lumilipas. Napadilat si Isabela nang marinig niya iyon. Napatitig siya kay Nathan. Habang ginagawa niya iyon ay sakto nang idinilat na rin ni Nathan ang kanyang mga mata. Naghinang ang kanilang paningin. Ngumiti ng tipid si Nathan. Kahit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon, pangako ko sa'yo, hindi ako magsasawang ipakita at iparamdam sa'yo na totoo ako sa intensyon ko. Mahal kita at gusto kong makuha ang kapatawaran mo. Wika ni Nathan at kasabay noon ay ang paghalik nito sa tungkil ng ilong ni Isabela. Matapos ang photoshoot ay kaagad nang bumalik si Isabela sa loob ng tent at sunod-sunod siyang napabugan ng hangin pagkapasok niya doon. Nailing siya. Kanina pa talaga siyang ginugulo ng mga sinasabi ni Nathan. Hindi siya makapag-isip ng tama dahil doon at paulit-ulit niyang naririnig ang marahang boses ni Nathan sa isipan niya. Parang paunti-unti ay naapektuhan siya sa mga sinasabi nito. Nababalo ka na, Isabela. Hindi pa pwedeng magpadala ka sa sinasabi ng demonyong iyon. Kastigo niya sa kanyang sarili. Naiintindihan mo? Hindi pwedeng mautukan na naman noon. May motibo iyon kaya ganon. Pilit niyang pagkumbinsi sa kanyang sarili. Naihilamos niya ang kanyang magkabilang palad sa mukha niya. Galit siya kay Nathan. Kinamumuhian niya ito. Hindi pa pwedeng magpadala siya sa mabubulaklak nitong salita. Focus, focus, focus lang, Isabela. Paulit-ulit na aniya at napabuga pa siya ng hangin at pilit niyang kinalma ang kanyang sarili.
Napakagaling naman yata ng lalaking iyong umarte at parang malapit na siyang madala. Nailing siya at napatitig sa salamin. Hindi ka magpapadala sa kanya. Walang kahit anong salitang galing sa kanya ang tatatak sa isipan mo. Naiintindihan mo? Galit na duro niya sa sarili. Para siyang baliw at kinakausap niya ang kanyang sarili. Nailing pa siya at muling napabuga ng hangin. Nagbilang siya sa isipan niya hanggang 3 at kinakalma niya ang kanyang sarili. Mabuti na lamang at paunti-unti ay kumakalma na siya. Ma'am Isabela? Halos mapatalon sa gulat si Isabela nang biglang pumasok ang isa sa mga staff. Nagulat ko po ba kayo, ma'am? Pasensya na po kayo, Ma'am Isabela. Hingin pa umanhin ito sa kanya. Napahawak naman siya sa kanyang dibdib. Ayos lang, may kailangan ka ba? Napatango ang staff. Bagamat ay nag-aalinlangan, sinabi pa rin ito ang pakay nito sa kanya. May party po kasi mamaya, ma'am. Nag-request si Sir Zane kay Sir Nathan bago man lang kami bumalik sa Maynila. Napatango si Isabela. That's good. Mabuti yan para ma-relax din kayo. Napatango-tango siya. Kasi ma'am may problema po. Umarko ang kilay ni Isabela. And what is it? Hindi raw po matutuloy ang celebration kung hindi kayo dadalo, sabi ni Sir Nathan. Ano? Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Isabela. Wala talagang plano si Isabelang dumalo sa selebrasyon na iyon kung hindi lang dahil sa staff nila. Naggingit-ngit si Isabela sa galit kay Nathan at talagang ginagamit pa nito ang mga katrabaho niya. At nang gabi ding iyon ay napipilitang nagtungo muli si Isabela sa asyenda para dumalo sa party. Gusto pa nga sana siyang samahan ni Fiero, ngunit dahil masakit ang katawan nito at nahulog sa pangangabayo kanina sa asyenda ay hindi ito makatayo ng maayos. Nagulat nga siya at nandoon din ang isang ito at nangabayo pa kasama ng tatay ni Nathan. Masyado iyong nakapagtataka at magkakilala pala ito at ang daddy ni Nathan. Ngunit hindi na lamang iyon pinagtuunan ng pansin ni Isabela. Matapos niyang patulugin si Ethan ay nagtungo na siya sa asyenda. Naabutan niyang nagsisimula na ang selebrasyon sa pool. Ang 2 modelong kasama niya sa photoshoot ay nasa gilid ng pool at nagiinuman na. Pagkakita sa kanya ni Zane ay agad siyang binati nito. Sana ay nag-e-enjoy kayo. Hilaw ng ngiting aniya dito. Natawa naman ito sa kanya. Of course, Isabela. We're really enjoying. Thanks to you. Napairap naman siya dahil doon. Nagtungo si Isabela sa isang bakanteng mesa at doon siya nag-inom mag-isa. Inilinga pa niya paningin niya sa buong pool. Wala naman doon si Nathan. Marahil ay hinahayaan lamang siya nito na magsaya. At mabuti kung ganoon, walang abala sa kanya. Nagkibit balikat na lamang siya at nagpatuloy siya sa pag-iinom. At sa bawat paglipas ng minuto ay hindi napapansin ni Isabela na nakakarami na pala siya. Tinamaan na siya ng iniinom niya at bahagya na rin siyang nahihilo. Hanggang sa nagdim ng ilaw ng paligid. At mula sa malumanay na musika, napalitan ni iyon ang napakalakas sa tugtugin. Natutukso nang sumayaw si Isabela, lalo na at karamihan sa mga staff ay nagwawala na sa indayog ng musika. Nakita niyang pinagigitnaan na rin si Zane ng 2 modelo. Parang gusto ring sumayaw ni Isabela. Muling sumimsim si Isabela ng alak sa kupitang hawak niya. Napapasabay pa siya sa indayog ng musika. Kaya naman ay nasasabik na siyang magtungo sa mga kasama niya para makisayaw sa mga ito. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang mga paa, ay naramdaman niya ang paghawak ng kung sino sa kanyang palapulsuhan. At nang lingunin, hindi na nagulat si Isabela nang makitang si Nathan iyon. Nathan, ang demonyong si Nathan. Natatawang saad ni Isabela dito. Pinagtatampal niya pa ang dibdib nito habang nakatingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. I'm a changed man now, Isabela. Sambit naman ito sa kanya. Mas lalong lumakas ang halakhak niya. Talaga ba? Nagbago ka na? Paano mo naman nasabi? Pamimiloso pa niya pa dito. Wala naman siyang nakuhang tugon mula kay Nathan. Nakatitig lamang ito sa kanya. What? Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Nagagandahan ka? Wala namang pagdadalawang isip na tumango ito. You look like a goddess for me. Napaismid si Isabela.
Kalokohan, dyan ka na nga. Galit ako sa'yo. Aniya, at akman tatalikuran na sana niya ito nang muli ay naramdaman niya ang pagigit sa kanya ni Nathan. Ano ba? Bitawan mo nga ako, Nathan? Umiling ito. Nope, I will not do that. The purpose of this party is for us to be alone. At ngayon na lasing ka na, hihingi na ako ng kapatawaran mo at kukunin ko ang pagkakataong ito para makasama ka na mas matagal pa. Don't worry, I will not touch you unless you initiate it. Natatawang sambit nito at saka hinila si Isabela papaalis doon.